Tatay, bakit hindi mo ako sinagip? Pinatay mo ako. Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Kumuha ka ng ilang alahas, ibalik mo ang kwintas ko. Anong sayo? Lahat to, utang mo sa akin. Ikaw ang kumatay kay tatay ko. Ikaw ang sakuna ng aming pamilya, Yi Wangshu. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Suot ko itong kwintas para makipagkita sa ex mo, kay Fu Jingcheng. Ang kwintas mo, akin yan. Ang boyfriend mo, ay akin din. Lumayas ka. Ay naku, gali ka na ba? Huwag kalimutan uminom ng gamot ha. Narinig ko, ang mga may depresyon, may mataas na tendensyang magpakamatay. Pinatay mo ako. Ikaw ang kumatay kay tatay ko. Ikaw ang sumpa ng buong pamilya namin. Sumpa. Tandaan mo, uminom ka ng gamot. Huwag kang uminom ng alak. Delikado yan sa buhay mo. Ako ang nagligtas sa'yo. Hindi ka pwedeng mamatay. Yi Wangshu. Anong mataas na Jiangcheng? Mataas, malamig na menu. Naggapanggap na parang boss lady. Basta, wala siyang halaga, masamang babae lang. Kahit akitin niya ako, hindi ko siya pansinin. Talaga ba? Yi Wangshu, kailan ka nandito? Habang sinisiraan ninyo siya. Ikaw, huwag ka nang lumabas sa aking bar. Umalis ka. Ye Wangshu, hinahanap mo ang kamatayan mo. Maganda. Dapat iningatan at pinapaboran. Yi Wangshu, ikaw masamang babae. Naggapanggap kang marangal at malamig sa harap ko. Ngayon ka na mamangha sa ibang lalaki. Nagkakasundo kayo dito. Anong ginawa mo? Siya, si Xiao Haoyang yun. Numero 1 sa Jiangcheng, ang mayayaman. Ang may hawak sa pamilyang Xiao. May palayaw pa, Little Yanwang. Hinahanap mo talaga ang gulo. Aba, yung Master Xiao. Kilalang malanding babae ito. Huwag kang magpauti sa kanya. Sino ba ang malandi? Malandi ako. Layo ka. Yang Master Xiao, Yi Wangshu, tanyag na, babaeng sinasabing madaling makuha ng sinuman. Huwag kang papaniwala sa kanya. Yang Master Xiao, may private room sa taas. Bibigyan kita ng pagkakataon na pasayahin ako. Sige. Iwas ka sa akin. Gagamitin lang kita. Huwag mo seryosohin. Ayaw ko lang matalo. Sabi ko, alagayin kita. Totiu. Pero hindi ako naniniwala sa'yo. Wala na akong gana. Hindi ako may gusto sa mga bangkay. Para sa kasiyahan. Pasensya na. Nadismaya kita. Yang Master Xiao, pakiuwi na. Papatunayan ko sa'yo. Tandaan mo, may utang ka sa akin. Walang magmamahal sa akin. Ang bilis, Old Xiao. Hindi mo ba kaya? Anong sinasabi mo? Hindi pa natutulog. Hindi pa ba natutulog? Ang tanyag na Little Yanwang, kakawilang agad na. Tumakbo agad para maging bayani at iligtas ang babae. Kaya sinasabi mo sa akin na hindi ka nakatulog. Bakit hindi mo sinabihan siya? Noon, ikaw ang kumuha sa kanya.
Iniligtas mo siya mula sa sunog. Kaya napilitan siyang ialay ang sarili. Ako ba'y taong nagbabalik ng pabor para pagsamantalahan? Sinasabi ko lang, may problema siya. Isipin mo, isang prinsesa na pinararangalan, na lagi nasa gitna ng atensyon. Paano siya nagmumukhang? Parang walang buhay? Baka kasi hindi siya nagustuhan ng iba. Wala yan. Sigurado akong may mali sa kanya. Hindi siya dati ganyan. Hindi pwede. Kakadtuin ko ang bahay niya. Bobby, gustong-gusto ng nanay ang bracelet na binigay mo. Mama, maligayang kaarawan. Yan lang. Narinig ko na rin. Ang bar mo daw, patok ang negosyo. Kailan mo ibibigay kay Kinchian? Mama, sa mga taong nagdaang taon, ang mga ari-ari ang nakapangalan sa akin. Pinatransfer ko na kay Kinchan. Ang natira na lang ay itong bar. Ano ba ang iyo? Kung sayo, sa akin din. Ikaw ang kumatay sa tatay. Kung hindi dahil sayo, bakit mawawala ang tatay ko? Hindi siya namatay dahil nagsagis sa akin. Pati siya ay pumunta para. Gusto mong sabihin, namatay ang tatay mo para iligtas si Kinchian. Ikaw ang utak puti, walang utang na loob. Namatay ang tatay mo dahil sinagip ka niya. Hindi ka man magpasalamat, ayos lang. Kundi manakit mo pa siya. Ganon ba? Karapat-dapat ba yan sa tatay mo? Naman, inatay mo ang tatay ko tapos ikaw pa ang palaban. May utang ka sa akin. May utang ka sa pamilyang Ye. Wala akong utang sa'yo, Yi Kinchan. Kung may utang man ako sa pamilya Ye. Ayos, ibinibigay ko na sa inyo ang bar. Naipasa na ang transfer. Ako at ang pamilya Ye. Walang utang na loob sa isa't isa. Sabi mo hindi ako may utang, o siya, wala na. Kung hindi namatay ang tatay mo, taos pa sa amin ba ang pamilya Ye? Kasalanan mo lahat yan. Ang bait naman natin, may koneksyon pa. Nagkita na naman tayo. Miss Yi Wangshu. Umiyak ka? Bakit nandito ka? Birthday ngayon ni Auntie Shen. Hindi mo ba ako imbitahin pumasok at umupo? Kuya't Xiao Haoyang, bakit ka nandito? Andito na si Haoyang. Auntie Shen, maligayang kaawan. Salamat. Kung alis ka, umalis ka na. Huwag mo akong hadlangan kausap si Kuya't Xiao Haoyang. Ay nga. Kapag tayo na ni Kuya't Xiao Haoyang, ibabalik ko sa'yo ang ex mo. Si Fu Jingcheng, ibabalik ko sa'yo siya. Anong sinasabi mo, bunso? Birthday kasi na mama ngayon. Paano ako alis? Yi Wangshu, ikaw. Yang Master Xiao, may puso ka naman. Kailangan kitang maayos na pagtanggapin. Salamat na, Miss Yi Wangshu. Kuya Xiao Haoyang, ikman mo nito. Ginawa ko to mismo. Yang Master Xiao, hindi mo naman gusto yan. Tama ba? Tama si Miss Yi Wangshu. Kuya Xiao Haoyang, basta, ihahatid kita pauwi mamaya. Yang Master Xiao, hindi uwi ngayong gabi. Tama ba? Desisyon ni Miss Yi Wangshu na yon. Kuya Xiao Haoyang, kung ganyan, matutulog ka na lang ngayong gabi sa guest room ng bahay namin. Nasa tabi lang ng kwarto ko. Xiao Haoyang, CJ, matutulog ka na. Mukhang ikaw at si Kinchian. Ang bait na ng usapan natin. Yi Wangshu, halika, tulungan mo si Mama. Ayusin mo muna ang kusina. Lumayas ka, Kuya Xiao Haoyang. Dadalahin kita sa kwarto ng bisita. Kuya Xiao Haoyang, alam ko si ate ganito. Ang bigla niyang pag-iwan sa'yo, bastos talaga. Ganyan talaga siya. Walang modo at malandi. Kahit pamilya niya di na makontrol. Pero wag kang mag-alala. Hindi ako ganyan. Ayos yan. Gusto ko talaga yung walang modo. At malandi. Di ko trip yung mayabang. Nakakainsulto. Inaasar ka lang niya. Yi Wangshu, hintayin mo ako.
Bakit patayin ang ilaw? Nag-akto ba kayong nagmamahalan? Hindi ba't ikaw mismo ang pumunta para magnakaw? Hindi ba ikaw ang unang kumilos? Hindi ba ikaw ang nag-anyaya ng panganib? Hindi ka pa nakakahalikan ng lalaki. Hangin lang ang alam mong huminga. Mas okay pang mamatay ka na lang. Nagbibiro lang. Dahil gusto kita, kaya nakalimutan kong huminga. Gusto mo sakin? Mem. Ete, buksan mo na ang pinto. Wala ka nang pakialam, tuloy mo lang. Kanina lang, parang nakalimutan mong isara ang pinto. Pumasok na ako. Yiwang Shu, anong ginagawa mo? Bakit tahimik ka? Natutulog naman ako. Kamakailan, kasama mo ba si Fu Jingcheng? Hindi ba kayo nagkakasundo? Ang init ng iyak mo. Saan si Xiao Haoyang? Nasa'yo ba siya ngayon? Nahanap mo na siya. Mas mabuti nga kung wala siya sa'yo. Ikaw na mong malayang makasarili. Walang magmamahal sa'yo. Talagang karapat-dapat. Lumabas ka. Bakit? Galit ka ba? Ikaw na malas na babae, masamang babae, mapagkasalamat na sunod-sunuran. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana naging biyuda ang nanay ko. Hindi ko rin sana nawala ang tatay ko. Ikaw ang kasalanan ng pamilyang Yi. Karapat-dapat kang habulin ko buong buhay ko. Pabababain kita sa ilalim ng paa ko. Tunay ngang parang nagtatalik na lang kami sa tago. Binibuli ka ba ng kapatid mong babae? Wala. Pinagalitan ko siya, umalis siya. Ikaw na lang din, umalis ka na rin. Ginagamit mo na naman ako. Pasensya na ha. Nahuli mo naman. Anong ginagawa mo? Matulog ka na. Wala akong gagawin. Laogu, tingnan mo nga para sakin. Nang nasa ibang bansa ako nitong mga taon. Si Wang Shu ba, pinagsasamantalahan sa bahay ng Ye? Abogado ako, hindi ako tsismoso. Yikin Chian, hindi ba si Yiwang Shu kasama ninyo? Naglalaro lang. Ang nanay ko, ayaw talaga siyang makita. Magandang umaga. Hindi ba parang kamilyar ang eksenang ito? Parang napanood ko na. Magandang umaga rin. Pasensya na ha. Kagabi, hindi sinasadya, natulog ako kasama ang boyfriend mo. Huwag mo siyang saktan, sweet. Akin ang sala. Yiwang Shu, hindi ka ba curious? Bakit ako lumabas mula sa kwarto ni Kuya Haoyang? Bakit galing ako doon? Wala kong pakialam. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Sadyang iniwan mo si Kuya Haoyang kagabi. Kasi gusto mo lang siya lokohin, no? Pero, kagabi kasama niya ako. Ang nakasama niya kagabi, ako yon. Ayaw talaga niyang makita ka.
Kaya umalis siya agad kinabukasan. Ayaw mo bang makinig? Sasabihin ko pa rin. Sabihin ko sa'yo. Xiao Haoyang at Fu Jingcheng, sila yakin. Tingnan mo, nag-add pa si Kuya Haoyang sa WeChat ko. Yi Wangshu, ikaw. Pasensya na ha. Napali ko lang ang kamay ko. Yi Wangshu, anong ginagawa mo? Akala mo lahat ng lalaki ay parang Fu Jingcheng. Kung natulog siya sa'yo, baka bulag ang mata niya. Pero hindi bulag si Xiao Haoyang. Sabi mo nakatulog ka kay Xiao Haoyang kagabi. Alam mo ba, nang kumatok ka, nasa kama niya ako. Ang lalaking natutulog sa akin, paano magugustuhan ng gaya mo? Basura. Anong ginawa mo kay Qintian? Mama, yung babae, Yi Wangshu, inaapi niya ako. Telepono. Fu Jingcheng, gusto kong tulungan mo akong turuin si Yi Wangshu. Itong babae. Kung hindi, hihiwalay tayo. Old Xiao, batay sa nakuha naming impormasyon. Ang tatlong babae sa pamilya Ye, palabas ay laging maayos ang relasyon nila. Pero ayon sa record ng ospital, sa mga tala ng pag-check-up, natapuan namin, si Yi Wangshu ay may malubhang depresyon at tendensyang mapakamatay. Depresyon. Pagpapakamatay. Yi Wangshu. Lumayas ka. Huwag ka nang uminom. Sinasabi ko, lumayas ka. Umalis ka na. Fu Jingcheng, nakalimutan mo ba? Nakatago ka sa akin at ay Qintian na nakipagtalik kayo. Naalala mo ba? Pero ginawa ko yon dahil mahal kita. Kaya ako gumagawa ng ganun. Fu Jingcheng, anong mukha mo para magsalita ng ganyan? Sino ka ba? Ikaw ba ang mataas na tingin sa pamilya, Ye? Ang selosa nilang anak na babae. Ang nag-iisang hiyas ng Jiangcheng. Ako, taga-baryo lang ako. Pinagsisikapan kong umangat para karapat-dapat sa'yo. Ye Wangshu, sobrang miss kita. Xiao, yung Master Xiao. Masakit ba? Nandito ako para suportahan ka. Naapi ka ba? Matutong magreklamo. Xiao Haoyang, si Yi Wangshu ay akin. Sino ka para? Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Ikaw. Xiao Haoyang, alam ko, hindi kita kayang labanan. Pero dati ay akin si Yi Wangshu. Iyan, hindi mababago ng sinuman. Ikaw, alam mo pa. Huwag mo siyang kalabanin. Ikaw. Pwede ka nang umalis. Ilang bises mo na akong ginamit. Bigyan mo naman ako ng kabayaran. Tama na. Talaga naman, hayag na paggamit sa akin. Yi Wangshu. Kung ang balak mo ay galitin ang Ets, dapat talaga tapusin na. Makita niya na ang babae niya ay natutulog kasama ako. Ano ba siya, ha? Akala mo ba talaga na ako ang babae niya? Alam ko na nga. Paano mo nagustuhan yung ganong klase? Yung Master Xiao, nagsiselos na. Hindi mo ba nakikita? Hinahabol kita. Hinahabol mo ako. Nag-add ka pa ng WeChat ni Qintian. Gusto mong mag-ibig sa magkapatid ba? Nagseselos ka. Hindi. Ginagawa ko lang. Gusto ko lang talunin siya. Nandito ako. Hindi kita papapatalo.
Las-las na ako. Ihatid mo ako sa yay room natin noon ng isang beses. Ayaw mong umuwi? Wala na akong tahanan. E ano ngayon? Umalis ka, umuwi ka kasama ako. Ano to, young Master Xiao? Yumakap ka sa isang babae. Anong gagawin mo? Laligo ako. Nakakahiya kang bata. Walang gustong kunin. Kukunin kita, kukunin. Hindi ka mabaho. Alam mo pang maligo kahit lasing ka. Hindi ka natatakot malunod sa bathtub? Sige na nga. Sige, dumaan ka na at maligo. Pakiusap, maligo ka na. Mem. Dahan-dahan ka lang. Huwag kang madapa. Ang laki naman ng hinanakit na dinadala niya. Tapos ka na ba maligo? Mem. Nakakatuwa, lasing pa pero maligo. Maganda naman ang ugali mo pag umiinom. Hindi na ako mabaho. Huwag mong iwanan ako. Yi Wangshu. Gusto mo bang kunin ang buhay ko? Hindi mo pwedeng iwan ako. Kukunin kita. Kailangan kita. Young Master Xiao. Hinahanap ka ni Madam Xiao. Sabihin mo sa ina ko, kung gusto pa rin niyang magkaapong lalaki, huwag na siyang makialam sa akin. Wangshu. Aking buwan, hawak na kita sa palad ko. Dinala mo ako sa bahay mo. Sabi mo uwi ka. Lasing ako. Nagsasalita lang ako ng ngala sa sarili. Pasensya na sa abala. Huhugasan ko na yung damit mo. Bumili ako ng bago para sa'yo. Subukan mo. Young Master Chiao sa katabi mo. Ang bait niya sa kanila. Pinaghanda na pati underwear. Tama pa ang size. Sandali. Saan ka pupunta? Siyempre, uwi ako. Uwi sa pamilya iba?
Yang Master Xiao, medyo sobra kang nag-aalala sa akin. Hindi mo ba? Mahal na ako. Paano kung seryoso ako? Ganito kabilis magmahal. Dahil hindi ka nakatulog, kaya may sama ka. Yi Wangshu. Bato ba ang puso mo? Mali ka. Wala akong puso. Ako ang nanay ni Xiao Haoyang. Ikaw ang kasintahan niya, di ba? Anong pangalan mo? Manatili ka, kain muna tayo. Pasensya po, tita. Hindi po ako. Pasensya na sa istorbo. Hindi. Anong ibig mong sabihin? Xiao Haoyang, lumabas ka rito. Anong nangyayari? Galit ba siya sa kanya? Dali, habulin mo siya. Hindi naman niya kailangan ang pag-aalala ko. Ano to? Nakita ko si Young Master Xiao na yakap ang babae. Pag uwi nila, parang lasing ang babae. Nako! Ang bastos na yan. Baka sinamantala niya yung pagkalasing ng babae. Sinaktan o tinangkang abusuhin. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Sino kaya ang babaeng to? Taga saan kaya siya? Kamukha ng nangyari kamakailan. Sabi ng Young Master Xiao, pupunta raw siya sa bahay ng Ye. Para batiin si Shen Yu ng kaarawan. At doon siya natulog na iwan sa bahay ng Ye. Si Young Master Xiao, bihira siyang magpalipas ng gabi sa iba. Hindi siya basta-basta natutulog sa bahay ng ibang tao. Sigurado akong seryoso siya kay Yu Wangshu. Si Shen Yu. Shen Yu. May anak nga siya. May party naman tayo sa loob ng ilang araw, di ba? Sige, sabihin mo sa kanya. Sabihin mong gusto ko ang anak niya. Sabihin mong sa susunod, dalhin niya ang anak niya. At sabay silang dumalo. Sige na. Hanapin mo at alamin mo ng mabuti. Ano naman itong bagay na to? Old Xiao, ang gamot na ganito, para yan sa depresyon. Taga saan ka ba? Na-check mo na ba dati? Saang ospital si Yi Wangshu? Nagpapakonsulta siya. Ipapadala ko sa iyo ang address. Kontrata ng paglilipat ng bar. Pirma na. Mula ngayon, tapos na kami ng pamilya Yi. Gusto kong, at ikaw, huwag na kayong muling lumabas sa harap ko. Walang utang na loob ka talaga. Ang utang mo sa pamilya Ye. Sasabihin mong, hindi ako may utang. Ganon lang. Ang mga alahas mo, pahiram naman ng ilan. Pahiram. Mukhang balak ninyong agawin ng hayagan. Yi Wangshu, akala mo ba talagang gusto ko to? Yung mga yan. Sasabihin ko sa'yo, si Madam Xiao kaninang umaga, tumawag siya sa nanay ko. Sinabing imbitahin kami niya, ako at nanay ko, sa kanilang handaan. Sabi niya nagugustuhan niya ako. Ang handaan ng pamilya Xiao, puro sosyalita. Pahiram kita ng ilang alahas, kapag naging misis ako ni Young Master Xiao. Yung mga yan, hindi ko pa yan paansinin. Ano sabi mo? Sinabi ni Madam Xiao na gusto ka niya. Sapat na. Kapag pinakasalan na ni Qinqian si Xiao Haoyang, magiging unang ginang siya ng Jiangcheng. Makapaghanap din ako ng para sayo, pang ikatlong klaseng pamilyang mayaman. Ayos na yun, may matitirhan ka rin. Kaya si Yi Qinqian ang magiging unang ginang. Ako ba'y angkop lang sa pang ikatlong klase? Ano pa ba? Huwag mong kalimutan, ikaw ang may kasalanan sa pagkamatay ng tatay mo. Huwag mo akong pilitin, at putulin ang ating ina't anak na ugnayan. Kung wala ang titulo mo, panganay ng pamilyang Ye, sino ka ba? Pang ikatlong klase na, sobrang swerte mo na. Qinqian, tara na. Hindi ko pababayaan ang mga alahas mo na to, kaya kung makuha si Xiao Haoyang.
Yi Wangshu. Isang bar lang ang nakuha sa'yo. Hindi ka pwedeng sumuko. Ang depresyon ni Miss Yi ay nasa seryoso ng yugto na, malalim ang lungkot, nawalan ng gana sa lahat. At sa pinakamabigat na pagkakataon, mayroon siyang tendensyang magpakamatay. Wangshu, inalis ka nila sa pamilyang Ye. Ye Wangshu, saan ka nakastay ngayon? Nagpaupa ako ng bahay para sa'yo. Paano? Gusto mo bang itago ako sa marangyang bahay? Ye Wangshu, magtiwala ka sa akin. Ibabalik ko lahat ng pag-aari mo. Ibabalik ko yan. Anong karapatan mo kunin yan? Akala mo talaga, nahawak mo na si Yi Qintian. Fu Jingcheng. Si Yi Qintian, lumipat siya sa mas mataas na sanga. Ikaw, maiiwan ka. Ye Wangshu, Huwag mo akong istorbohin. Ye Wangshu, totoo ang damdamin ko sa'yo. Yi Wangshu, kalmado ka. Ibaba mo ang baril. Yi Wangshu, Hindi siya karapat-dapat. mas mahal ang buhay mo kaysa sa kanya. Ako ang nagligtas sa'yo. Huwag kang mamatay. Umalis ka. Sinabi ko na, kapag naapi ka, magreklamo ka. Dumating ka lang para maawa sakin, di ba? Pasensya na. Hindi ko kailangan. Yi Wangshu, ingrat ka talaga. Pasensya na, hindi ganun ang ibig kong sabihin. Ingrato nga ako. Kaya huwag mo na akong lapitan. Ano nangyari kay Manli? Mahal, pupunta ako sa isang salo-salo. Pero madumi ang bestida ko. Dalhan mo ng isa pa, ha? Ipapadala ko ang address. Ipapadala ko ang address. Sage, Hindi ko sinasadya kanina. masama ang araw ko ngayon. Lumayo ka. Ang depresyon ni Yi Wangshu, sobra ng seryoso. Iwasan ninyong istorbohin siya. Lumayo kayo sa mga negatibong tao at bagay. Masama ba ang loob mo? May dala ka bang gamot? Ayos lang ako. Ikaw naman, ano nang nangyayari? Hindi pa rin ba yun gawa ni Miss Kim? Mula nung huling bidding, nang matalo siya sa amin. Simula noon lagi siyang gumagawa ng ganito. Mga hindi makataong pamamaraan. Kukunin nila ang susunod na kontrata ng pamilya Qin. Kukuhain natin yan pabalik. Tunay na boss Ye. Mahal, malapit nang magsimula ang gala. Gusto mo bang sumama ako? Sakto. Ipakita natin sa lahat ang totoong si ng Lengju Jewelry. Hindi ako papalampasin ng nanay ko. Hindi niya ako palalampasin. Hindi pa ako handang lumabas ngayon. Asikasuhin mo na. Umalis muna ako. Yi Wangshu, bakit ka nandito?
Sino ang nagbigay ng permiso sa'yo para dumalo sa hapunan ni Madam Xiao? Nandito ka ba para manira? Sinasabi mong ito ang hapunan ni Madam Xiao. Tama. Si Madam Xiao nga to. Inimbita niya ako at ang nanay ko. Pero hindi ka iniimbitahan ni Madam Xiao. Lumayas ka na. Sino nagsabing hindi iniimbitahan siya ni Madam Xiao? Siya nga ang Lengju Jewelry. Huwag. Kung hindi ako alis. Eight. Ito ang hapunan ni Madam Xiao. Hindi ka pwedeng mag-akit ng lalaki dito, di ba? Ye Qinqian. Si Yu Wangshu nandito lang para maghatid ng damit. Anong karapatan mo para sabihin na inaakit niya ang mga lalaki? Manly. Ikaw ba, hindi ka naman, ginagamit ang pag-akit ng lalaki para agawin ang negosyo. Kung kasama mo si Yiwang Shu, anong mabuting tao pa siya? Dalawang masamang babae. Ikaw. Hindi ka manalo, tahol ka na lang. Nakakahiya naman. Sagwidat, ihagis ninyo siya palabas. Pangahas kang tumingin sa akin. Sagwidat, hulihin ninyo siya. Sasabihin ko sa'yo, ako ang magiging Madam Xiao. Sino ba yang bulat? Kuya Haoyang, dumating ka na rin. Sampalin mo siya. Kuya Haoyang, bakit? Ang boses mo, nakakasuka. Masakit ba ang kamay mo? Pula pa. Okay lang. Anong nangyayari rito? Mama, si Yiwang Shu, sinaktan niya ako. Yiwang Shu, ikaw walang hiya. Ikaw, sisi ng pamilya Yi. Bakit agad siya sisihin ng pamilya Yi? Siya ang kumatay sa tatay ko. Hindi naman siya. Yi Qinshan. Wala naman. Nag-away lang ang magkapatid. Yu Wangshu, humingi ka ng tawad sa kapatid mo. Hindi yon ang dahilan. Si Madam Xiao ang hindi nag-imbita sa'yo. Baliw ka ba? Pakisabi ka na mag-sorry ka sa kapatid mong babae. Bakit mo siya sinaktan? Yung unang sampal, hindi ako ang pumalo. Siyang Master Chow ang pumalo. Pakatap ko lang itong sampal na to. Kailangan yun para maging totoo ang paghingi ko ng tawad. Yi Wangshu. Sigurado akong ikaw ang nagudyok kay yung Master Xiao na kumilos. Naku, Anong nangyayari rito? ay naku. Qinqian, nandito ka rin? Ang gwapo mo naman ngayon. Madam Xiao, nagkamali po kayo ng pagkakakilala. Hey, Sino ka ba? Bigla kang lumapit at humawak-hawak. Magkakilala ba tayo? Ako si Ye Qinshan. Hindi ba ikaw ang nagpadala ng paanyaya sa pamilya namin Ye? Iniimbitahan kami ng nanay ko. Para sa inyong salusalo ba? Madam Xiao. Ito ang anak ko, si Ye Qinqian. Nagkamali ako. Akala ko, ikaw ang binibining di ba? Anong pangalan mo? Ako si Yiwang Shu. Totoo, anak din ako ng pamilyang Ye. Hindi naman kamukha. Bobby, ikaw pa rin ang pinakamaganda. Madam Xiao. Sinabihan mo akong dalhin ang anak ko. Gayon, pinapahiya ninyo kami. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Shen Yu, hindi ba si Yiwang Shu anak mo rin? Ano naman, may mali ba na inanyayahan ko si Yiwang Shu? Pero ang ikalawang anak mo, gusto namang magkunwari at talisin ang totoong bisita ko. Shen Yu, paano mo ito ipapaliwanag sa akin? Kung hindi tayo welcome rito, tayo na lang umalis. Yiwang Shu. Anong magagawa niya kung nakakabit na siya sa pamilya Xiao? Mananatili kang makasalanan ng pamilyang Yi. Mananatili kang makasalanan ng pamilyang Yi. Yi Wangshu, ayos ka lang ba? Madam Xiao, salamat po. Wala yan. Ang alagaan mo si Miss Ye para sa akin. Manly, wala ka bang sinabi kanina na mahalaga? Dapat ba hindi mo sinabi sa akin? Yi Wangshu. Plano mo bang patuloy na umiwas sa akin? Yon Xiao Xiao. May medyo seryosong usapan kami. Pasensya na. Ano ba talaga ang relasyon mo kay Xiao Haoyang? Anong klaseng relasyon ba kayo?
relasyong hindi natuloy sa kama. Eh, pero mukhang seryoso naman si Xiao Haoyang. Pero ayaw kong seryosohin to. Gusto ko lang makasama siya. Mas masarap ang pakiramdam kapag nananalo ako. Bini-bini, yung Master Xiao, pakiusap, pumunta kayo. Saan? Xiao Haoyang. Ang init. Xiao Haoyang, gago ka. Inaglagyan mo ako ng gamot. Nakadroga na ako, tapos tatakbo ka pa? Xiao Haoyang, tanga ka. Yi Wangshu. Ulitin mo. Tanga ka. Hindi ba sinabi mo na lumayo ako sa'yo? Xiao Haoyang, tanga ka. Kung totoong tanga ka. Ngayong agad kitang gagawin. Pero hindi naman ako ganon. Ayaw kong pagisingin mo bukas na maaga. Tapos gagamitin mo yun na dahilan. Paitulak mo ulit ako palayo. Di na kita itutulak. Ibigay mo sa akin. Pakiusap, ibigay mo. Maging mabait ka, ibibigay ko. Ikaw ang una sa'yo. MM. Alam ko pinilit ka lang. Sa totoo lang, ganitong bagay. Hindi naman kailangan ganyan palagi. Para lang may solba. Akala ko nga first time mo talaga. Ayaw mong managot, di ba? Nahihiya ka na? Pagising mo, kagat-agad. Yung pinaglagyan mo sa akin ng gamot, gusto mong magpalusot, no? Gusto kitang makipagtalik. Kailangan pa bang lagyan ng gamot para doon? Ang ibig mong sabihin, ang alak, from kin family ang nag-ayos. Yung plano nila noon kasi. Gagawin sana ng gwapong yan nagahasa sa akin. Walang kupas, iyo nga, babae ko. Matalino. Kung ganon, bakit? Nanito ka, hindi yung gwapong lalaki. Bakit hindi siya? Kung hindi ako papasok, sino naman magbibigay ng antidote? Sila tatlo, kasalukuyang nasa katabing kwarto. Mukhang hindi maganda ang soundproofing ng hotel na to. Medyo malakas ang sigaw mo kanina. Biro lang. Kaya ano balak mo? Paano mo ayusin yung tatlo sa katabi?
Naghihintay ako ng utos mo, di ba? Sino ba sa buong Jiangcheng ang di nakakaalam na siyang Master Chiao ay parang Little Yan Wang? Mabagsik ang puso at kamay. Di ka nagpapatawad. Iubos ko na ito sa'yo. Sabi mo hindi mo ako pagpapabayaan. Matutulog na ako. Opo, ginang. Asensya na, nagkamali ako, Yang Master Xiao. Patawarin mo na ako, pakiusap. Lahat yan gawa ni Qintian. Siya ang nang-udyo. Ayusin ko, magsasorry ako kay Yi Wangshu ngayon. Sinabi na yan ni Qinchan sa'yo. Ano ang sinasabi tungkol kay Yi Wangshu? Sabi niya, hindi niya gusto ang ate na to. Siya at ang nanay niya, palaging inaapi si Yi Wangshu. Yung mga ipinundar ni Yi Wangshu, kinuha ng dalawa, lahat nawala. Bakit gagawin nila yan? Narinig ko lang yan kay Ye Qintian. 6 na taon na ang nakalipas, isang malaking sunog. Upang iligtas si Yi Wangshu. Namatay ang tatay niya. Hindi ko rin alam ang buong detalye. Yung sunog, 6 na taon na. Bukas alis na ako ng bansa. Ano sa tingin mo? Pupunta ako ngayon para umamin saya. May isip ba niya na masama ako? Yung Master Chiao ko, kung gusto mo, sabihin mo na saya. Kung gusto rin kanya, maaari siyang maghintay ng ilang taon. Kung hindi ka magsabi, baka, pagbalik mo, baka may boyfriend na siya. Kakles, alam mo ba kung nasaan ang equipment room ng paaralan? Tioyi, Nasa loob ang anak ko, natrap siya. baka dahil kay Tioyi, namatay ba siya dahil iniligtas si Yi Wangshu? Kaya sinisi ng pamilya ni Yi ang anak na babae kay Yi Wangshu. Xiao, pwede na ba akong umalis? Kunwari, ang tatlong to, pahubarin lahat, kuhaan ng litrato, ilabas sa media. At ang lalaki, bigyan ng matinding leksyon. Xiao, patawarin mo naman ako. Xiao, pakiusap. Kaya, iniisip mo rin ba na ikaw ang naging dahilan ng pagkamatay ng tatay mo? Kaya sinasayang ka ng nanay at kapatid mo? Pinapahiya at inaapi ka? Buhay mo laging nakapasan ang pagkakasala. Walang katakatakang nagkaroon ka ng depresyon. Hindi ko dapat umalis noong una. Mula ngayon, ako ang magpoprotekta sa'yo. Umalis na siya. Mas okay na umalis siya. Hindi ba ikaw na ang umalis? Anong ibig mong sabihin na umalis? Hindi ka kumain buong gabi? Halika, kain tayo. Hindi ko alam kung ano ang paborito mong kainin. Kaya gumawa ako ng konti kwenta sa lahat. Gusto ko itong kainin. Ako ang gumawa nito. Ikaw ang gumawa nito. Nanood ako ng tutorial sa internet. Siyempre, tumulong din ang nanay ko. Pero ang mga ito, sinubukan ko munang tikman. At nung okay na, saka ko dinala. Kaya inihain ko sa'yo. Xiao Haoyang, bakit ka napakabuti sa akin? Naalala ko, sinabi ko na sa'yo. Gustong gusto kita. Asarin kitang habulin ka. Huwag kang maging mabuti sa akin ng sobra. Yi Wangshu, bakit lagi mo akong itinataboy? Kasi natatakot ako. Sa pag-ibig, kapag kumilig ka, talo ka na. Kung isang araw, hindi mo na ako mahal. Ano nang gagawin ko noon? Hindi mangyayari. Mananatili akong magmahal sa'yo. Hindi talaga. Wala nang nagmamahal sa akin, parehong mama at papa. Paano mo nasabi yan? Si tatay mo noon, hindi ba siya namatay para iligtas ka? Mahal ka niya. Hindi. Hindi niya ako iniligtas. Iniligtas niya si Qintian. Saklolo. Hoy anak, tatay, Dumating na si tatay ng bata. huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Okay lang, okay lang. Tatay, Paano magiging ikaw ang Ye Wangshu? Nasaan ang aking sweetie? Lumayo ka. tatay,
Tatay, bakit? Anong karapatan mo ikumpara ang sarili mo kay Qin Tian? Tatay, bakit hindi mo ako inligtas? Ikaw. Ikaw ang pumatay sa akin. Walang maniniwala. Iniwan ako ng katay. Lahat iniisip lang. Ako ang may kasalanan. Dapat akong mamatay. Gusto ko ring malaman. Bakit hindi ako ang namatay? Hindi. Hindi dapat ikaw ang mamatay. Dahil may taong gustong buhay ka. Yung nagligtas sa akin. Gusto niya na mabuhay ako. Kaya talagang nagsusumikap ako na mabuhay. Pero gusto ko talagang sabihin sa kanya, pahintulutan mo akong mamatay. Sobra na akong pagod. Nakakapagod talaga ang mabuhay. Pero dahil pinangako mo sa kanya, kailangan mong mabuhay ng maayos. Xiao Haoyang, nahihirapan na akong mabuhay. Huwag mo na akong bigyan ng kahit anong mga ilusyon na walang kwenta. Natatakot ako na kapag nasira ang pag-asa. Mabibigo ko siya. Hindi kita bibigin. Hindi ako naniniwala sa kahit sino. Ahit na sa sarili ko. Simula ngayon, huwag na tayong magkita pa. Yi Wangshu. Napasindak mo ako. Akala ko ikaw. Akala ko magkapakamatay ka. Anong kalokohan yan? Anong nangyari? Muling ginipit ka ba ni Xiao Haoyang? Huwag mong itatago sa akin. Kahapon gabi, ang tingin niya sa'yo, hindi naman inosente ang mga mata niya. At kagabi, hindi ka umuwi buong gabi. Tinanong ko, kayong dalawa, hindi lang di makatulog lang ba ang relasyon nyo? Natulog kami. Yi Wangshu, ibig mong sabihin, handa kang matulog kasama siya. Hindi ba ibig sabihin na nahulog ka na sa kanya? Siguro nga. Hindi ko akalain, nagsimula akong mangarap kung ano kaya kung kasama ko siya. Hindi yan biro. Sabi ng doktor, ang mangarap ng magandang bukas. Magandang bagay yan. Pero sa palagay ko, hindi ito magandang bagay. Siya ang iyong Master Chiao ng Jiangcheng. Ilang babae ang gustong sumampa sa kanyang higaan. Sa kanya, ako. Baka pansamantala lang akong bago. Pag nawala ang bagong sarap, sino ba ang magtitiis sa isang taong ganito? Napabago-bago ang damdamin ako. Masasaktan ako. Maabandona ako. Ayaw ko na mangyari to. Mas pipiliin kong maging manhid. Kung ayaw nila, wag na kami. Si Yi Wangshu na lang ang maganda. Bukod pa, may kaibigan ka pa. Kasama mo ako. Sasamahan kita habang buhay. Tama, may business trip ako kamakailan. Gusto mong sumama. Isasama kita para mag-unwind. Nakuha ni Mama ang bar. Magiging tahimik muna siguro. Ang saya. Yes, gumising na ang etiko. Kung ganon. Lengju Jewelry, hindi ko na kailangang mag-alala pa. Sino nagsabi na, di mo na kailangang mag-alala? Taga-desan lang ako. Yung mga business sa labas, ayoko. Hindi ko talaga kaya. Bahala kayo, wala akong pakialam. Pinangako mong sasama ka. Kailangang sumama ka sa akin. Sage, sasamahan kita. Tanggalin ang kontak na Xiao Haoyang. Yung Master Xiao, siguro sa buong buhay niya, hindi pa niya naranasan to, di ba? Huwag na ninyo siyang intindihin. Tara na.
Talagang balak mong di na makipagkita sa akin? Yi Wangshu. Hindi ako basta-bastang susuko. Kamusta? Ako si Luren. Ako ang business manager ng Lu Jewelry Group. Ito ang aking business card. Lu Jewelry, narinig ko na yon. Bakit ka nandito? Kung di ako pumunta, paano ko malalaman na niloko ka? Anong ibig mong sabihin? Lu Jewelry, mahilig silang makipagtulungan sa mga bagong salta sa industriya para gamitin ng libre ang mga disenyo at materials. Tama ba ako? Ginu. Business Manager. Huwag mo akong yakusang ganyan. Nakikipag-usap ako sa dalagang ito para sa proyekto. Anong kinalaman mo diyan? Ungkol sa asawa ko. Siyempre may kinalaman yan sa akin. Gino, Hindi ba sinabi ko na, huwag na tayong magkita pa? Bitawan mo. Inisip ko ng mabuti nitong 2 araw. Inatanggihan mo ako kasi hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Ibibigay ko sa iyo ang sapat na dahilan para magtiwala ka. Isang status na magbibigay sa iyo ng seguridad. Madam Chiao, ano sa tingin mo? Ano ba to? Kasal. Hindi ba pwede ring maghiwalay? Kung hindi ako tapat sa iyo, o sabihin natin, kung maramdaman mong hindi kita minamahal, ang lahat ng ari-arian ko, ibibigay ko lahat. Ganyan, mas magiging kampante ka ba? Xiao Haoyang, ano ba ang gusto mong gawin? Nagre-propose ako. Tatanggi ako. Huwag mo na akong guluhin. pasensya na, pasensya na. Nadumihan ko ang palda mo. Mag-add tayo sa WeChat. Babayaran kita. Baby, hindi ba ilang halik lang ang sobra? Nahihiya ka? Pasensya sa abala. Xiao Haoyang, huwag mo akong pilitin. Ang bata-bata mo. Gusto kong ipaalam sa lahat. Ikaw, Yi Wangshu, ang babae ni Xiao Haoyang. Ang astig naman ng lalaking to. Si Ye Wangshu na laging umaalis sa iba. Amang ang bagay sa ganito. Yung puwersadong paraan ng pagmamahal. Baliw. Yi Wangshu. Huwag kang nandito. Yi Wangshu. Halata, may nararamdaman ka rin. Bakit lagi mo akong itinataboy? Tao rin ako. May pagnanasa rin ako. Kaya ko ring lumipat sa ibang lalaki. Hindi pwede. Guwapo ka naman. Madali kang ma-etset kahit kailan. Si Shije may panahon din. Ako? Wala. Kapag kasama ka, ako, 24 oras, laging handa. Kaya, huwag mo akong galitin. Natatakot ako, baka talagang kuhan kita. Sa madaling salita, hindi ko tatanggapin ang proposal mo. Sitch, titigil ako ng kaunti. Magsimula muna tayong mag-date. O, ibalik mo muna ako sa friends list mo. Pasensya na. Wala akong dalang phone. Walang hiya ka. Xiao Haoyang, cute ka, di ba? Isang insulto, isang halik. Kung gusto mong palaging halikan kita, tuloy-tuloy kang mang-insulto. Nakita mo pa rin yan. Gusto kitang kainin. Yung wonton na gawa mo. Kasing tulad ng sa Jiangcheng. Pwedeng midnight snack o almusal. Yung Master Chiao, kung di mo kaya, kalimutan na. Kaya mo lang ngayon. Gagawin na lang natin. Walang usapan. Paano kung gustong-gusto kong makipag-usap? Huwag magpadalos-dalos sa pangako. Nakakahiya kapag hindi mo natutupad. Mas mabuti simple lang. Kung sinabi ko, gagawin ko. Tingnan mo na lang. Ito pa lang ang simula. Huwag mong isipin madaling habulin ako. Hindi ako yung tipo na humihinto sa gitna. Sige,
pagbutihin mo. Tandaan mo. Ang mayanda ngayong gabi at agahan bukas. Pareho mong makukuha. Pero di maghihintay kung lek ka. Manly. Kung hindi dahil sa'yo nitong mga taon, baka hindi na ako nakaabang. Anong sinasabi mo? Kalokohang yan. Kung hindi dahil sa iyo, baka pinadalang kidlat ng mga magulang ko bilang dote sa isang pilay. Naisip ko na ang lahat. Ako. Sasama ako sa iyo habang buhay. Makikilala mo rin yung mamahalin mo. Mag-aasawa ka. Magkakaroon kayo ng anak. Magkakaroon ka ng sarili mong buhay. Walang ibang makakasama mo habang buhay. Magkakagawa ka. Yi Wangshu. Mananatili ako sa iyo. At makikilala mo rin ang taong gusto mo at yung taong may gusto sa iyo. Hindi ako umiibig sa iba. Paano naman? Si Xiao Haoyang. Sinabi ko na sa'yo, ako Asya. Para lang sa katawan, hindi sa puso. Akala ko yung iba rito. Gising buong hating gabi. Naghihintay na midnight snack mula sa iba. Ano ba sinasabi mo? Tama na. Ang young master Xiao nyo, nagpapatawag ng tao sa buong Jiangsheng sa hating gabi. Pinapadalhan siya ng bigas, harina at langis. At tubig pa. Nakakahiya naman ang drama niya. Nakakahiya talaga. Sinadya niya siguro. Paano naman? Yi Wangshu. Xiao Haoyang, lumabas ka rito. 8. Narito na. Yi Wangshu. Bakit mo ako hinihila? Magsisimula na silang magtalo sa loob. Wala naman. Manood ka na lang. Nandito ka na. Balak ko sanang dalhin to sa'yo. Ikman mo nga. Kinumbins ko sa Old Gu, mula sa procurement list ng hotel. Ang bigas, harina, langis, gulay, galing lahat doon. Pati ang mga pampalasa, pareho rin. Tikman mo nga. Tingnan mo kung pareho ang lasa. Ginawa mo ng ganito kalaki. Para lang ba? Sa isang linyang sinadya kong guluhin ka. Anong ibig sabihin na para? Kung gusto mo lang. Kung meron ako. Di ba halata? Mukhang magaling talaga itong yung Master Xiao. Dahan-dahan ka lang. Baka magasgas ang dila mo. Si Yi Wangshu may depresyon. Hindi dapat malakihan ang emosyon niya. Naku, ayos lang yan. Old Xiao ang bahala. Siguro nga napaso siya. Tingnan ko nga. Sage, huwag ka nang umiyak. Xiao Haoyang. Mahal mo ba ako? Xiao Haoyang. Mahal mo ba ako? Mahal kita. Hindi lang ito dahil sa galit. Hindi rin dahil sa pagnanasa lang. Matagal ko na itong naramdaman. Tawag yon ni Madam Xiao. Baka sagutin mo muna. Mama, may emergency po ba kayo? Yang. Ikaw si Wangshu, kamusta na kayo? Kung hindi ka tumawag ngayon, sa susunod na taon, pwede ka nang may apo. Ay naku, pasensya na, pasensya na. Sige, tatawag muna ako. Bagaman nabasag ang mood, gusto ko pa ring sabihin. Yi Wangshu. Mahal kita. Xiao Haoyang. Tara na. Anong tawag natin dito? Hook up? O boyfriend na? Wala niyan. Siya ang aking lalaki. Xiao Haoyang. Mag-isip ka ng mabuti ha. Kapag naging akin ka na, kung mangaliwa ka man, sabay tayong mawawala. Tapos na, hindi na babalik. Tayo na, kasunduan.
ABC. Naantala ang ABC. ABC. Sech ABC. Ayaw ko na, panis na. Mamalagi kami, mamis na ang flight. Okay lang. Kung mamis na. Uwi na lang tayo ng hapon. Bakit magmamadali pa? Para lang maging abala? Tama din naman. Kahit hindi ako masyadong pumipili. Pero kung malalaman ni Wang Shu, nakasama mo ako nitong playboy na yung master. Ang mukha at katawan niya, hindi pa rin kasing ganda ni Xiao Haoyang. Daw nawawalan siya ng muka. Hindi mo ba ako pinapansin? Ako pa to. Hindi kita papayagang magmakawa na yon. Ako, susunod sa apelido mo. Kaya huwag mo nang istorbohin ang pagmamahalan nila. Xiao Haoyang. Mahal mo ba ako? Mahal. Gaano mo ako kamahal? Hanggang wakas. Hindi na pwedeng ituloy ito. Malamate na tayo sa flight. Mas importante ba ang flight o ako? Ikaw, Ang kumpanya mo o ako, alin ang importante? ikaw, Maaasahan ba kita? Yi Wangshu. Maaari mong akong pagkatiwalaan. Dito sa akin, palagi kang panalo. Tingnan mo. Ganito talaga ako. Pabago-bago ang mood ko. Paulit-uli ang emosyon ko. Paglipas ng panahon, masisuklam ka ba sa akin? Hindi. Hindi kailanman. Yi Wangshu. Mahal kita. Pwede mong paulit-ulit na itanong sa akin. Bigyan mo rin ako ng pampagising. Baby. Gising ka na? Gising na. Uwi na tayo. Wala akong bahay. Mula ngayon, may bahay ka na. Hindi ka sasama sa akin pauwi? Kaya kung hindi ka sasama, saka ako susunod sa iyo pauwi. Nakuha na ni Yikin-chan ang bar. Dito, isang lugar lang na may matutuluyan. Walang problema. Agad kong ipapatayo ang bagong bahay para sa atin. Bakit parang? Para akong alaga mo. Hindi ikaw ang aking buwan. Tapos ikaw ang aking araw. Di ako makapaniwala na si Yi Wangshu talaga. Nakipagrelasyon kay Xiao Haoyang. Hindi pwede, hindi ko papayagan. Yi Wangshu, ikaw ba'y kasama ni Xiao Haoyang? Magkasama na ba kayo? Yi Wangshu, alam mo namang si Xiao Haoyang ay ang lalaking gusto ko. Naglakas loob kang nilapitan siya. Ikaw, walang utang na loob. Inalaki ka ng pamilya Yi. Dito ka para agawin ang lalaki ko. Wala ka bang hiya? Yi Kin-chan. May utang ako sa pamilya Yi. Nabayaran ko na lahat. Sabi mo takos na sasabi ko sa'yo, parang galing ka sa tambak ng basura at inaakala mo maakit mo pa si Xiao Haoyang. Anong ibig mong sabihin? Yi Wangshu, akala mo panalo ka na. Naakit ang pamilya at Xiao sa'yo. Dahil isa kang kanganay ng pamilya Yi. Pero kung hindi ka talaga, isang panganay ng pamilya Yi, kunigaling lang kung saan, isang masamang bata. Sa tingin mo hahanapin ka pa ni Xiao Haoyang. Yi Kin-chan, linawin mo yang sinabi mo. Sabihin mo ng malinaw. Huwag kang makinig sa kalokohan ni Yikin-chan. Narinig mo, di ba?
Siguradong sinisiraan ka niya. Ok lang, uwi ka na muna. Hindi ako nandito sa mga susunod na araw. Magulo siguro ang kwarto. Sage, susunod ako sa'yo. Alis na ako. Teka, magandang gabi, girlfriend. Bukas, lipat tayo magkasama, okay? Hindi pwede bukas. May lakad ako bukas. May inaasikaso ako nitong mga araw. May plano ako kay Manli. Sage, Sabihin mo sa akin pagtapos ka na. Mga may depresyon, hindi lang basta emosyonal na kahinaan. Habang inaalagaan sila, kailangan ding intindihin sila. Pwede silang di masaya, pwede silang di gumaan ang loob. Iwasang galitin o dagdagin ang sakit nila. Iwasan ang mga negatibong tao at bagay. Yi Chen. Yi Wangshu. Bad girl ka talaga. Anong kapal ng mukha mo? Ikaw ay malas. Inaslang mo ang tatay ko. Ganyan ang pinagmulan mo. Hindi ka karapat dapat makipag-usap sa amin. Bakit ka nakikisama kay Old Xiao? Nagmimiserya ka ba? Sa amin, mahalaga ang angkop na barkada. Kailangan pantay ang estado. Ang karapat dapat kay Xiao Haoyang ay si Ye Qianqian lang. Ano ginagawa mo, Wangshu? Bakit ka nandito? Natakot mo ako. Akala ko. Akala ko papakamatay ka na. Huwag kang mag-alala. Hindi ako gagawa ng ganyan. Anong nangyari? Pinagmamalupitan ka ni Xiao Haoyang. Sabi niya, bibigyan niya ako ng isang tahanan. Manli. Bakit siya mabuti sa akin ng ganyan? Paano kung hindi talaga ako karapat-dapat sa kanya? Saan ka naman hindi karapat-dapat? Pagdating sa pamilya at kakayahan, sa katawan at mukha. Ano bang mali sa'yo talaga? Masipag akong makipagsabayan, pero puro insekuridad lang naman yun. Maraming magagandang babae sa mundo. At ang diploma ko, undergrad lang. Ang mga magulang ko, hindi nila talaga ako mahal. Ngayon sinasabi pa ni Qianqian na ako raw ay masamang bata. Baka pati ang pinagmulan ko peke lang. Huwag mong pakinggan yung mga sinasabi ni Qianqian. Okay. Sabi pa niya, pumanaw dahil sa'yo ang tatay. Pero, totoo ba yun? Sasabihin ko lang, ikaw ang isa sa pinakamabuti kong nakilala. Kung hindi mo ako pinapaniwalaan, dapat paniniwalaan mo si Xiao Haoyang. Mahal ka niya ng sobra, dahil mabuti ka talaga. Baka tinutulungan lang niya ako sa awa. Ang bait niya, may sarili siyang buhay naman. Bakit niya ako kailangang iligtas? Karapat dapat siya na mas mabuti. Yi Wangshu. Ikaw at si Xiao Haoyang, kakabuo pa lang ng relasyon. Kaya hindi ako karapat dapat. Manli, pakiusap, huwag mo akong pilitin. Si Bobby. Bukas, pupunta tayo sa psychologist, ok ba? Alam ko ang kondisyon ko. Ako mismo ang nakakaalam. Bukas, kantahan at inom na lang tayo. Gusto kong uminom. CJ, tatawag ako ng mga gwapong lalaki. Kuya Haoyang, Lumayo ka sa akin. Asawa ka na ng ate mo. yung Master Xiao, talaga bang makikipagrelasyon? Kasa etiko, yung babaeng yan, magaan ang bait. Tahimik ka, Yi Chen. Kung maulit mong idarausok ang reputasyon ng ate mo, huwag kang magtataka kung hindi kita bigyan ng mukha ng kapatid. Ano ba naman siya? Wala siyang halaga. Yi Chen, huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang ginawa ninyo sa kanya, yung mga kasinungalingan at kalokohan. Kung hindi dahil sa bilang pamilya ni Yi Wangshu. Pinapangako ko, hindi mag-iba ang kapalaran mo sa kakambal mong babae. Miss Qin, masasaktan ka pa, daan-daang o libo-libo bises.
Alam ko na. Umalis na kayo. Alis na ko. Alis na ko. Yi Wangshu, umiinom ka ng konti lang. Mahal, may problema sa kumpanya. Uwi na tayo, ok. Sige, umalis ka. Maglalaro ako mag-isa. Yi Wangshu, Ayos lang. Tingnan mo, marami pa diyan. May mga gwapong lalaki, no? Umalis ka na. alagaan ninyo si Yi Wangshu. Hindi mawawala ang tip. Siege. Ate, huwag ka nang uminom. Maglaro tayong dis. Ate, panalo ka na naman. Ang galing mo. Inumin mo na. Agay, 8. Hindi ka natalo. Huwag kang uminom. Yikin-chan, ano ba naman tong pagkabaliw mo? Yi Wangshu, ang kapal mo naman. Sasabihin ko sa'yo, ngayon, para kay Xiao Haoyang ang pupunta akong magturo sa'yo, para turuan ka. Ikaw, tinuturuan mo ako. Hindi ba kanina, naghahabol ta pa kay Xiao Haoyang? Bakit bigla kang naghulog sa kanya? At ayaw ka pa ng lalaki? Yi Wangshu, bakit hindi ka nalang huminto sa buhay? Yi Wangshu, mamatay ka na. Bakit? Magkapatid tayo, di ba? Saka nga lang, patay ka rin naman. Sige, sasabihin ko na. Hindi ka talaga. Di naman tunay na anak ng pamilyang Yi. Isa kang nagmula sa ampunan. Hindi ka kailangan, basura lang. Ikaw ang pumatay sa akin. Walang dahilan na mahalin ako ng mama at papa. Wala pala talagang may nagmamahal sa akin. ang buhay mo, ako ang nagligtas. Hindi ka pwedeng mamatay. Hindi ako pwedeng mamatay. Kailangan kong mabuhay. Yikin-chen, Wala naman akong ginawang masama. May nasusunog na bahay sa kanto. Tingnan nyo. Wala namang tao, bakante lang yon. Siguro may nagtapon lang ng bagay. Siguro nag-umapaw ang sigarilyo. Tulong. Tulong. Nasusunog. Wangshu, Xiao Haoyang. Wangshu, Wangshu. Gising ka, ayos ka lang. Hindi ko hahayaan may mangyari sa'yo. Mabuti at mabilis ang pagligtas. Maliit lang ang paso sa braso, pero mas malala ang sugat sa ulo niya. Ano nangyari sa sugat sa ulo niya? Parang ang sugat sa ulo niya ay sugat dulot ng matinding tama. Pero sobrang sunog ng lugar. Mukhang mahirap nang makuha ang ebidensya. Ay, nga. Nang dumating ka, May napansin ka bang kakaiba? Nang dumating ako. Kakaumpisa pa lang sumiklab ang apoy. Nakahandusay na siya sa lupa. May sugat na sa ulo. At marami pang pira-pirasong salamin sa sahig. Ayan tama. Mukhang inatake siya. Tapos sinindihan pa ng apoy. Ang ibig mong sabihin, pinatay siya para takpan ang katotohanan? Yikin-chen, huwag muna. Na-report na ng kaibigan mo sa pulis. Yung babaeng nagsunog. Nahuli na.
Nasaktan ka. Kailangan kang mag-check. Kapag nasira ang gulugod, ang habang buhay yan. Ayos lang ako. Gusto kong hintayin siyang magising. Anong silbi ng check ko? Maraming sugat mula sa matitinding tama. Noong una, hindi ko naisip na seryoso. Natulog lang siya, pagising, nawala na. Gusto kong hintayin na magising siya. Sabi ng doktor, malubha ang pinsala sa ulo niya. Kung magising siya, tapos hindi na ako makilala, anong gagawin ko? Yung Master Xiao, may problema ba sa utak ni Yiwangshu? Hindi ko alam. Pero ang pagiging love brain mo, sobra naman yata. Mahal ko siya ng 10 taon. Kakabiglang niya sa akin ng maging boyfriend ko. Sandali lang na hindi ko siya binantayan. Halos mawalan na siya ng buhay. 10 taon. MM. 10 taon na ang nakalipas, si Old Xiao. Nung unang beses niyang makita si Yiwangshu, namako na siya, na balang araw mag-isang tirahan kami. Hindi ko inakala na ang malaking anak ng Xiao ay isang malaking romantiko pala. Pero kahit romantic, payuhan kita lang, pakinggan mo ang payo ng kaibigan mo. Magpa-check ka, kung maagang mamatay ka. Hindi namimiss ni Yiwangshu ang mga tagausik. Kung hindi ka marunong makipagsalita, manahimik ka na lang. O sige na, sige na. Matapang man ang salita, may punto naman. Lahat to para sa kabutihan mo. Tara, magpa-check ka. Nandito siya, walang mangyayari kay Yiwangshu. Naku, umalis na sila. Tara. Yiwangshu, tingnan mo, sa mundong to, may mga tao na mas nagmamahal sa'yo kaysa inaakala mo. Kaya, magising ka na, ha? Yiwangshu, Yiwangshu. Xiao Haoyang, ikaw ba yun? Yiwangshu, gising ka na. Mas okay ka ba ngayon? Nasaan si Xiao Haoyang? Kakagising mo lang, Yiwangshu. Huwag kang magpadala sa emosyon. Nasaktan siya ng konti nang iligtas ka. Sinasuri na siya ngayon. Huwag kang mag-alala. Wala sa amin. Ang iwan ka. Manli. Siya yun. 6 na taon na ang nakalipas. Iniligtas niya ako mula sa sunog. Si Xiao Haoyang iyon. Ano? Ang nagligtas sa'yo noon. Siya rin yun. Naku. Yiwangshu, alam mo ba? 10 taon nang gusto ka ni Xiao Haoyang. Gusto niya ako ng 10 taon. 2 beses niya akong iniligtas. Ako, wala akong alam. At nagkamali pa ako sa kanya. Manli. Isa akong tanga. Sich na. Kakagising mo lang. Huwag masyadong mag-etset. Tayo, wag na umiyak, ok? Bakit umiyak? May sakit ba? Tawagin ang doktor. Ayaw ko ng doktor. Ikaw ang gusto ko. Ikaw lang ang kailangan ko. Huwag kang tumingin. Lumabas na, dun na lang tayo. Wag na umiyak, wag na. Mabait. Masakit ba? Hindi masakit. May nanakit ba sa'yo? Xiao Haoyang. Sorry. Iniligtas mo ako, pero hindi kita maalala. Hindi ba malinaw ang pagkakatanda mo? Hindi. Yung nangyari 6 na taon na ang nakalipas. Hindi lang 1 beses mo akong iniligtas. Ang buhay mo, ako, to ang nagligtas sa'yo. Hindi ka pwede mamatay. 6 na taon na. Buong panahon yun na umaasa ko sa sinabi mo. Kaya nagupursige akong mabuhay. Huwag kang umiyak, huwag na. Hindi ka sinisinta ng pamilya mo. Pero andito ako. Lagi kitang ililigtas. Xiao Haoyang. Baka, hindi nga talaga ako anak ng pamilyang Ye. Baka iniwan lang ako. Sa ampunan, isang ulila. Kung ganito ako,
Magugustuhan mo pa ba ako? Hindi bali kung ano ang pinagmulan mo. O kung sino ka man. Ikaw ka lang. Ikaw ang gusto ko. Yi Wangshu, mahal kita. Old Xiao, naiwan lahat kay Qintian. Sinasabing dahil sa'yo, nagkaroon ng alitan siya at ang hipag. Binato niya ang hipag gamit ang bote ng ala. At parang hindi na siya titigil doon. Sinubukan pa niyang sunugin ang hipag. Hayaan na natin siyang masadlak sa kulungan. Ito raw ay sadyang pagpatay. Sabi ni Shen Yu, gustong makita ng babae ang hipag. Siguro para humingi ng tawad. Sinasabi nilang, walang gaanong nangyari sa hipag. Walang malubha. Kung hindi kayang pausahan siya ng batas, ako na mismo ang kikilos para humingi ng hustisya. Gayon maraming tao, nag-agawan para makuha ang kompromiso mo. Hintayin ang asawa mo. Kapag nakahiga na siya sa ospital, doon mo na lang sabihin sa akin. Hindi kailangan. Tama na. Huwag mo naman akong sumpain. Sisikapin kong makulong siya nang hindi bababa sa 20 taon. Sandali. Sabi mo kanina, nagmamakaawa si Shen Yu? Na ipabalik niya ang lahat ng ari-arian na pinilit kunin kay Yi Wangshu. Ibalik lahat. Kung tutusin, siya ang ina niya. Hindi ko kailangang tuluyang gawing wala siya. Shen Yu ay hindi ang tunay na nanay niya. Yi Wangshu ay hindi anak ni Shen Yu na ipinanganak niya. Yi Wangshu ay kanilang inampon. Sa loob ng maraming taon, palagi nilang minamaltrato si Yi Wangshu. Ang depresyon ni Yi Wangshu ay dahil din sa kanila. Mag-ampon ng bata para pahirapan, nakakasuya. Sobra yan, baluktos sila. Kailangan kong makita si Shen Yu. Ang pinakamalalim na sugat ni Yi Wangshu ay kung bakit sina Shen Yu at ang asawa niya, sa ngalan ng kanilang tunay na anak, inamo nila siya. Pero minamaltrato nila siya. Ayusin ko, sasabihan kita. Naku. Xiao Xiao. Nasaan si Yi Wangshu? Hindi ko hahayaan na makita ka ni Yi Wangshu. May ilang tanong ako. Xiao Xiao, siguradong may pagkakamali ka. Paano naman posibleng si Yi Qintian na gustong sunugin si Yi Wangshu? Magkapatid sila. Gaano naman kalalim ang galit nila? Totoo nga bang magkapatid? Magaling si Shen Yu makunwari. Magaling nga. Talaga bang ituring mong anak si Yi Wangshu? Xiao Da Xiao, anong sinasabi mo? Sino bang hindi nakakaalam sa Jiangcheng? Si Yi Wangshu ang panganay ng pamilya Yi. Lalo pa, ang tatay namin, namatay para iligtas siya. Tama na. Shen Yu, ang matanda ninyong lalaki inalay ang buhay niya para iligtas ang anong anak, alam mo naman sa sarili mo. Nagtataka lang ako, bakit ninyo inampon si Yi Wangshu, pero hindi ninyo siya tinatrato na maayos? Okay na. Kung alam na ni Xiao Xiao, hindi ko na kailangang itago ito. Talagang si Yi Wangshu ay hindi aming anak. Nakuha namin siya mula sa ampunan. Gamot na pinili ng mabuti. Gamot. Noon mahina ang katawan ko. Pinaghirapan kong ipanganak si Yi Qintian. Pero sinabihan kami na ang batang iyon ay may congenital leukemia. Kailangang magpalilipat ng bone marrow. Kaya nahanap ninyo si Yi Wangshu. Tama. Noon, 2 taong gulang pa si Yi Wangshu. Kinailangan naming iampon muna siya. Dinala muna namin siya sa bahay ng Ye. Hintay na matapos ang transplant ni Yi Qintian. Balak naming ipabalik ang ampon. Pero hindi namin inasahan. Magdiriwang ang ospital. Sabi nila matagumpay ang bone marrow transplant ng batang iyon. At napunta pa siya sa interview sa T. Kaya, paiwasan ang batikos ng publiko. Hindi ninyo inisip ang kaligtasan ng 2 taong gulang. Pa sa inyong anak na babae, ginawang donor si Yi Wangshu para sa bone marrow transplant. Pinilit ninyong sabihin sa publiko na si Yi Wangshu ay anak ninyo rin, na tunay ninyong anak. Yang Master Xiao, nga, matalino. Madali niyang nahulaan. Sinubukan din naming iwan siya. Pero bumalik siya ng mag-isa. Sinubukan din naming ibenta siya. Ngunit nagkasabay ng malakas na kampanya kontra pangagaw ng mga bata. Kayo'y sadyang malupit at walang puso. Si Yi Wangshu, kahit papaano, ay nagligtas sa inyong anak. Ganyan ba ninyo siya tratuhin? Ano na hirap intindihin dito? Iniwanan pa nila ang ebidensya para panoorin ulit-ulit. Iyon ay perwisyo, parang may bisyo. Hindi naman kami ganoon. Lalo na't isang bata na hindi namin maalis kahit anong gawin. Hindi mo ba nararamdaman ang takot? Kayo, hindi pa kayo nagiging may pagkabaliw? Ang iniisip ng normal na tao
Dapat ay tratuhin ng mabuti at iwanan ang batang ito sa amin. Iwanin siya. Anong birong iyon? Siya ang ebidensya. Palagi niya kaming pinapaalala na kami ay may sala. Ginawa ko yon para iligtas ang anak ko. Ano mamali sa akin? Parang kaparusahan na. Kahit saan namin siya ilagay, hindi namin siya may lalayo. At ang sunog na iyon, kinuha ang buhay ng tatay niya. Pero siya, walang sugat. Hindi mo ba nararamdaman? Ye Wangshu ay talagang isang kumpletong sumpa. Siya ang nagligtas sa anak mong babae. Siya rin ang patuloy na kumikita para sumuporta sa nalulupang pamilya ng Ye. Kailangan ng Ye na may kitang kumikita. Anong karapat dapat mong sabihin na siya ay sumpa? Kasi lang kasi kumikita siya. May silbi pa siya. Kung hindi, matagal na kitang pinutol na ako sa kanya. Nagsasabi lang ako na mabuti sa'yo. Lumayo ka sa taong iyon, sa pabayan niyang malas. Kung hindi, darating ang araw na ikaw ang madaanan ng malas. Huwag mo nang sabihin hindi kita pinagsabihan. Sapat na. Dati inuuna ko pa ang magandang asal. Akala ko kayo pamilya ni Wangshu. Ngayon, kitang-kita, hindi pala. Hindi siya may utang sa inyo. Ayo ang may utang sa kanya. Sasabihin niyo lang na wala, tapusin na. Kung hindi dahil sa amin, hindi namin siya inampon mula sa orphanage. Alam pa kaya niya kung saan magbibigay buhay sa sarili. Magkakandara pa lang siya, mag-isa, maliligaw. Kung hindi dahil sa pagiging anak dalagang Ye, hindi tanggap ang isang pamilya tulad ng Xiao sa kanya. Hindi nila tatanggapin ang isang walang koneksyon na Ye Wangshu, di ba? Anong panahon na ba ito? Wala na ang paglilimot, hindi na uso. Ikaw pa rin, feeling puro utak ang nilalagnat. Sinasabi ko ba'y mali? Ang pamilya namin, si Qinqian ang totoong anak dalaga. Siya, isa lang dating bata sa orphanage. Hindi bagay sa entablado ang ganyang class. Tumahimik ka. Yi Wangshu, Narinig ko ang lahat. Yi Wangshu, ayos ka lang ba? Unahin muna natin ang gamot. Hindi na kailangan. Hindi na ako iinom ng gamot mula ngayon. Dati, hindi ko maintindihan. Mga tanong na yon. Ngayon, may sagot na lahat. Dati, kahit paano man ninyo ako tratuhin, hindi ko maintindihan. Pero inakala ko pa rin kayong pamilya. Tinitiis ko ang lahat ng pagsasamantala ninyo. Ngunit ngayon, kung hindi kayo pamilya, kung wala akong utang sa inyo, kaya pakiusap, ibalik ninyo ang mga pinagkakautangan ninyo sa akin. Ano ba ang utang ng pamilya sa inyo? Yung bar na pinilit ninyo akong i-transfer kamakailan. Yung mga pinilit ninyo na i-transfer dati. Ang bahay, restaurant, cafe. Kailangang maibalik lahat yan. Itong mga ito, nakasulat, malinaw na papel. Malinaw na pag-transfer. Kahit isasampa ninyo ako, hindi kayo mananalo. Alam ko naman. Kaya hindi naman ako nagbabalak na magdemanda. Ginawa ko lang itong mga sinabi ninyo. Salitang salita. Ine-record ko. Para malinaw sa lahat. Ano ba tunay na mukha ng pinakamababait na ginangye? Lumabas na rin. Ye Wangshu, kahit hindi ka biologikal namin, pinalaki ka rin ng pamilya Ye. Ang pamilya Ye pa nga, ang nag-alay pa ng buhay para sa'yo. Akala mo ba, dahil sa simpleng recording, mananampalataya agad ang lahat sa'yo? Shen Yu, Subukan mo nga. Ye Wangshu, alam mo ba, ano ang magiging kahihinatnan ng ginagawa mo? Alam ko, kung hindi ako babalik, sirain na natin lahat. Ilang taon mo akong pinahirapan. Hindi rin kita papabayaan na mabuti. Laban sa publiko, gamitin natin ang tsismis. Ha, akala mo natatakot ako sa'yo? Isang dukhang walang-wala lang ang tinatawag mong kalaban. Tatay na Shen, nakakalimot ka ba na? Nandoon pa rin ako? Xiao Haoyang. Tinutulak mo ba ang pangalan ng pamilyang Xiao para sabay-sabay kayong mabaliw? Hindi papayag si Madam Xiao. Nanggigipit ka ba sa akin? Nakalimutan mo na ba kung paano nila ako tinatawag? Little Yan Wang. Sige, ibabalik ko lahat ng gusto mo. Pero may kondisyon ako. Palayain mo si Qinqian. Ye Wangshu, alam kong pinagsumikapan mo makuha ang mga negosyo na iyon. Hindi madali ang pinagdaanan mo. Pakitulungan mo na lang, pakawalan mo si Qinqian. Ang buhay niya, napalitan ng buhay mo noon. Magkasama kayong lumaki mula pagkabata. Mabubuo mo ba siyang sirain ng ganito? Magkapatid, siya, si Qinqian. Sino ba ang tunay na nag-alaga sa kanya? Tinuring ba niya akong Mali ang ginawa ni Mama Wangshu. Mama, nagkamali ka sa pagpili. Pinili ka ng mama dahil inalagaan ka niya. Dadadala kita sa amusement park. Dadalahin kita sa bandok para mag-enjoy. Nakalimutan mo na ba? Ye Wangshu, Hindi ka apat-dapatan ang taong ito ng awa natin.
Sinaktan mo ako. Hindi ko dapat sinaktan. Dinala mo ako sa amusement park para lang iwanan ako. Dinala mo ako sa bundok para mo akong ipagbenta. Shenyu, paano ka nagkaroon ng mukha para magsalita ng ganyang bagay? Ayos, kung hindi tayo magkakaintindihan. Huwag na nating pag-usapan. Bebenta ko lahat ng pag-aari ninyo. Baka makahalik ay may babalik ang kalayaan ng anak ko. Sa totoo lang, kanina, nainggit ako kay Yikin-chan. Dahil lahat ng kasamaan ni Shenyu, ginawa niya para protektahan si Yikin-chan. Old Gu. Shen Yu at Yikin-chen, lahat ng nakuha nila mula kay Yiwangshu. Pwede ba mabilis na i-freeze iyon? Kuya, kahit acquisition o shorting. Hindi ba kailangan ng panahon? Pag frozen ng walang normal na proseso, hindi pwedeng gawin. Hindi possible. Old Gu, wala kang silbi. Ay, sandali. Kakacheck ko lang. Nakita ko lang ngayon, yung mga aryaryan na nakapangalan kay Yikin-chan. Lahat napunta sa pangalan ni Fu Jingchen. Tama ang pagdating ni Fu Jingcheng. Isel mo agad ang mga aryaryang to para sa amin. Naghihintay si Tian Tian na iligtas natin siya. Ilagay ng 20% na mas mababa sa market value. Sobrang sayang. Anong usapan tungkol sa sulot? Saka nakuha rin nila yan ng libre. Mas importante iligtas si Tian Tian ngayon. Naisip ko si Yewangshu, ang sayang naman. Pinagsikapan niyang itayo ang mga ito. Pinilit na i-transfer sa inyo ng magina. Mga wala ng kwenta kayo. Fu Jingcheng, anong sinasabi mo? Tita Shenyu, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ngayon, lahat ng ari-arian ay akin na. Fu Jingcheng, hindi ko napansin dati. Isa kang sakim at tusong tao. Kayo muna ang unang nagsimula. Hindi ninyo ako itinuring na tao. Ikaw, samahan mo na siya. Ang anak mong walang utak. Sama-samang pumasok sa kulungan kayo. Fu Jingcheng, naglakas loob ka bang gawin yan? Ikaw, Paggamit ng opisyal na selyo ng ilegal, malinaw ang ebidensya. Security. Sana hindi ka makalusot, Fu Jingcheng. Si Shenyu naman, naloko talaga siya ni Fu Jingcheng. Lahat ng kanyang mga asset ay na. Inilipat palayo ni Fu Jingcheng. Sabi nila si Shenyu talaga, namang malupit. Inako pa niya ang sisi para kay Yikin-chan. May kasong pinansyal at sinasabing sinadya ang pagpatay. Dito, magsasama-sama ang mga kaso. Hindi bababa sa 10 o 20 taon. Malabong makalabas agad. Sa tingin mo bakit ginawa ni Fu Jingcheng to? Hindi kaya para kay Yiwangshu. Yewangshu. kung nandito ka para kumuha ng kredito, hindi namin kailangan ang pagpunta mo. Yewangshu, pwede ba kitang makausap ng mag-isa? Walang kailangan. Ayaw ko ng gulo sa pagitan namin ng boyfriend ko. Kung may anumang hindi pagkakaintindihan. Yewangshu, ito na ang lahat ng pag-aari mo. Kinuha ko na pabalik para sa'yo. Ngayon, isang salita lang mula sa'yo. Ibabalik ko sa dating may-ari. Ano nang gusto mong sabihin ko? Yewangshu. Sabi ko, babawiin ko ang lahat ng pag-aari mo. Sabi ko rin, susubukan kong umakyat ng mataas. Nagawa ko na lahat ng iyon. Kaya ngayon, iniisip mo ba? Nakarapat-dapat ka na para sa akin. Yewangshu, alam kong nasaktan kita. Pero ang lahat ng ginawa ko, para sa atin ngayon, tingnan mo naman, ina't anak ng pamilya Ye, hindi na nila muling, maaari pang alipustahin tayo. Magsama tayong maging bagong marangyang pamilya. Hindi na tayo kailanman titingin sa mata ng iba. Yewangshu, hindi mo ba gustong bawiin ang pinaghirapan mong sariling gawa? Gusto ko naman. Pero mas nasusuka ako kapag nakikita ang pangalan ko. Kasama ng pangalan mo. Umalis ka. Umalis ka. Huwag mo na akong pilitin na makita ka pa. Yewangshu, alam mo naman na may pinagdadaanan ako. Bakit ayaw mo akong patawarin? Dati tayong sobrang mahalan. Fu Jingcheng, minahal talaga kita dati. Dahil binigyan mo ako ng pag-asa. Inakita mo sa akin na kaya pa rin akong mahalin. Pero dahil din sa'yo, ikaw ang nagtusok ng pinakamalalim na sakit. Dahil sa'yo, ni hindi na ako naglakas loob maniwala sa pag-ibig. Kung hindi dahil sa katigasan ng loob ni Xiao Haoyang, baka, matagal na akong patay na tao, umaandar lang. Wala akong magawa noon. Lasing ako.
Dinaya ako ni Ye Qinchan. Sinasabi niya sa akin na lahat ng ari-arian ng pamilya Ye ay sa kanya. Kung hindi ako sasama sa kanya, ipapabalik niya ako sa bundok at hihirapan ka pa niya. Talagang wala akong magawa. Fu Jingcheng, umalis ka na. Hindi ko hadlangan ang maliwanag mong daan. Ye Wangshu, lahat ng ginawa ko para sa'yo. Ikaw naman, sobra kang umaakyat sa mataas na sanga. Kung ayaw mo sa akin, sabihin mo na lang diretso. Anong forma ng pagiging marangal na yan? Mukhang nalula ka na. Tatabangan kitang kumalma. May sinabi ka na tama. Umaakyat talaga ako sa mataas na sanga. Inibig ko si Xiao Haoyang. May mas mabuting pagpipilian pa ba? Bakit pa ako pipili? Hindi ka na mahalaga, ikaw, basura. Ye Wangshu, sigurado, ipaparamdam ko sa'yo ang pagsisisi. Chanchan, Nasaan ka? Talagang lipat ako sa bahay nyo. Bukas, headline na yan. Sakto, plano ko rin mag-announce. Naku. Hindi ko napansin noong una. Paano mo nagkaroon ng ganyang daming litrato? Noon, may mga tao na. Inaabot lang nila paggising, hindi amin. Hindi ba ito litrato ko? Bakit meron ka ng ganito karami? Litrato ko ito. Hindi ka ba? Nakilala mo ako nung sunog 6 na taon na ang nakalipas. Di ba noon ka lang nakilala sa akin? Ako muna ang nakilala sa'yo. Nagmamahal ako sa'yo. Kaya dun sa sunog, iniligtas kita. Nang nasa junior high ako, nasa unang klase ka, nasa ikalimang klase ako. Pagbukas ng school, ikaw ang valedictorian. Noong nagbigay ka ng talumpati, sa unang tingin ko, naisip ko, ikaw na ang babaeng hahanapin ko buong buhay. Babaeng kailangan ko. Pagkatapos, pumasok ka sa high school, parang buwan ka sa langit. Di maabot, di mahahawakan. Natakot akong baka tanggihan mo ako. Noong alis ako ng bansa, iniisip ko, ipagsasabi ko sa'yo, na gusto kita. Pero nagkasabay sa sunog. Buti na lang pumunta rin ako. At nailigtas kita. Xiao Haoyang. Magpakasal tayo. Mag-asawa tayo. Dati, hindi ko iniisip ang future. At ayaw ko pa ng future. Pero ngayon, gusto kong may future kasama ka. Ang pagnanasa ng katawan ko. At ang pagnanasa na mamuhay ng payapa. Ikaw lang ang makakasagot niyan. Magpakasal tayo. Magkasama tayo habang buhay. Ako ang magbibigay sa'yo ng lahat. Xiao Haoyang. Pero, ang totoo, ako pala ang chief designer ng Lengyu Jewelry. Hindi mo ako kailangang suportahan. Ang pangulo ng disenyo ng Lengju Jewelry ay ikaw. Ilang sorpresa pa bang tinatago mo? Mahil meron akong hindi alam. Mahaba ang buhay. Dahan-dahan mo na lang matutuklasan. Kamakailan ay inanunsyo. Ang tagapamahala ng grupo, si Xiao Haoyang, ay magpapahayag ng isang mahalagang balita tungkol sa kasal. Ayon sa ulat, ang magiging, yaong madam ng pamilya Jiang, ay ang punong designer ng Lengju Jewelry, Ye Wangshu. Ang babaeng to, hindi man lang niya kinailangan ang apelyido namin. Akala ko pala bastos lang siya, isang anak sa labas. Akala ko hindi siya tatanggapin ng pamilyang Xiao bilang manugang. Pero hindi ko inakala na siya pala ang punong designer ng Lengju Jewelry. Siya mismo ay parang isang mayamang pamilya. Nalinlang talaga ako niya. Si Simoto, ikaw pa ang magtatanggol sa kanya. Dahil sa kanya napunta sa bilangguan ang nanay ko. Ye Qinchan, huwag kang magwala. Ang nanay mo, nagsakripisyo para sa'yo at napunta sa bilangguan. Pinalaki kita bilang anak na babae ng pamilya Ye, para sundin mo ang plano namin. Naalala mo ba yan? Alam ko na. Bitaw na. Fu Jingcheng, ano ba talaga ang gusto mong ipagawa sa akin? Narinig ko, kamakailan lang, habang pumipili si Ye Wangshu ng wedding dress. Tumawag ka sa kanya, at sinabihan na ikaw ay nasa bahay ng mga Ye at nakahanap ng kanyang adoption papers. Nais niyang malaman kung nasaan ang kanyang tunay na magulang. Pumunta ka agad sa bahay ng mga Ye. Wangshu. Napakaganda mo talaga, parang Diyosa ng buwan. Yung Master Xiao, maganda nga ang babi natin. Pero wag naman kayong... Ganito ka kinikilig. Si Ye Qinchan, sabi niya, nahana sa bahay ng mga Ye. Ang mga dokumento ng aking adopsyon noon. At may mga clue doon tungkol sa aking tunay na magulang. TS,
Kitang-kita na itong malaking patibong. Pinagtatawa-tawa ni Kinchan tayo. Sasamahan kita. Babi, ang mahalagang araw to sa'yo. Kaya, ayaw kong masira ang mood mo dahil sa sinuman. Tama. Kung talagang may clue tungkol sa mga magulang mo, tutulungan kitang hanapin sila. Pero ngayon, magtuon tayo sa masayang pagpili ng wedding dress. Ang depresyon ko, gumaling na ng marami. Yung huling medical report, di ba nyo na lahat nakikita? Huwag kang maging tipong sobrang maingat. Siyempre naniniwala ako sa'yo. CJ, mag-tree na tayo ng wedding gown. Huwag na natin pansinin si Yekinchian, lalo siyang mainisan. Ganito ka-importanteng fitting, di ba? Aya, hindi na ba ako? Ang pagnanasa mo, Ayos na, kayo na lang magpatuloy mag-tree. Lalabas muna ako, kakausapin ko si Yekinchian. Biglang naramdaman ko na, parang malaking third wheel. Manahimik ka. o Sich, mula ngayon pipigil ako magsalita. Gagawa na lang ako. Anong balak naman ni Yekinchian ngayon? Ye Wangshu. Yekinchian, walang kwenta siya. I-drive mo pabalik ang kotse. Yekinchian, utos ko sa'yo, itali si Ye Wangshu. Bakit mo tinali si Manli? Tumawag ka ngayon kay Ye Wangshu. Sige, gagawin ko agad. Yiwangshu, duwag ka. Inapapasok mo pa si Manli. Sasabihin ko sa'yo, dumating ka rito ngayon mag-isa. Tandaan, dapat mag-isa ka. Kung hindi, kukunin ko ang buhay ng best friend mo. Ye Wangshu, Ang gwapo niya. Subukan mo ulit yang estilo mo. Ye Wangshu, Yekinchan, pupunta ako ngayon sa bahay ng pamilya Ye. Ako ang babayaran mo. Huwag galawin si Manli. tumawag ng pulis. Pupunta ako agad sa villa ng pamilya niya. Baka may nangyari kay Manli. Baka pumunta rin si Ye Wangshu sa bahay ng pamilya niya. Hindi ko matawag si Ye Wangshu. Ano, may nangyari kay Manli? Pupunta ako kaagad. Yewangshu, ang lakas ng loob mong mag-isa. Nasaan si Manli? Hindi ako. Si Fu Jingcheng. Siya ang nagutusan akong hulihin ka. Apos ibinigay niya ang bahay ng pamilya Ye. Sa akin. Totoo yung sinabi niya. Huwag mo akong patayin. Ye Wangshu, Huwag. Kung may nangyari kay Manli, babalik ako at papatayin kita. Ililigtas ko si Manli. Hindi masasaktan si Manli. Yiwangshu, baliw ka. Ikaw ang aming sumpa. Dahil namatay ang tatay mo. Dahil nakulong ang nanay mo. Ngayon dahil nasaktan ang kapatid mong babae. Ye Wangshu, Huwag kang makining. Huwag makining. Bakit hindi ka lang tumanggap ng kapalaran? Ikaw talaga ang sumpa. Bakit hindi ka na lang mamatay? Ye Wangshu, Mamatay ka. nasaan si Manli? Hindi ko kayo sasabihan. Hintay ka lang. Kunyo na lang ang bangkay ng matalik mong kaibigan. Yekinchian, ano ang ginawa mo? Bakit puro pulis sa paligid ng pamilya Ye? Fu Jingcheng, ako ang hinahanap mo. Huwag mong saktan si Manli. Pupunta ako ngayon. Ikaw lang mag-isa. Nasa basketball court ng universidad. Sedge, sasama ako. pabayin mo akong mauna mag-isa. Hindi ako pwede magteke ng kahit konting panganib kung may mangyari kay Manli. Xiao Haoyang, hindi na ako mabubuhay. Old Xiao, hindi oras para magpadala sa damdamin. Kung talagang may nangyari kay Manli, si Ye Wangshu, hindi na talaga mabubuhay. Sumunod ka lang mula sa likod. Nandito ka na. Dito tayo nagkakilala. Ye Wangshu. Ye Wangshu, Huwag kang lumapit. kailangan mo ba talagang gawing ganito? Fu Jingcheng, sa mundong ito, kakaunti lang ang tunay na nagmamalasakit sa akin. Si Manli ay isang. Si Xiao Haoyang ay isang. Sinaktan ninyo si Manli. Para lang hindi ako makasama si Xiao Haoyang.
Gusto kong iligtas si Manli. Ayaw ko ring iwan si Xiao Haoyang. Bakit nga ba? Ang kaunting kaligayahan, ang hirap makuha. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Gusto ko lang maging kasama ka. Magsimulang muli. Bakit? Bakit nagiging ganito ang mga bagay? Bakit naging ganito? Fu Jingcheng. Baka sadyang malas ako. O baka kung hindi mo ako nakilala, mas magiging maganda ang buhay mo. Nililimos kita. Pacquiao, pakawalan mo na si Manli. Yi Wangshu. Yi Wangshu. Pagkatapos, Xiao Haoyang. Ang hiyang-hiyang mo naman. Hindi ka tatagal kay Xiao Haoyang. Kakating lang kanina ang top nutritionist. Sinunod ko ang payo niya. At niluto ko ang paborito mong maliit na wonton. Xiao Haoyang, ayusin mo ba para sa akin ang mga wonton buong buhay mo? Ikaw pa rin ang akin. Buwan na hinahabol ko buong buhay. Hindi mo na kailangang habulin. Buwan. Nasa kandungan mo na.